Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo simula sa ating formal na talakayan, ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Tinatawag ko si Binibining Joanna para pumunuan ng panalangin. Amen. Magandang umaga sa lahat. Bago kayo umupo, ay pakipulot muna ang mga basurang nakakalat at ihanay ang upuan sa tamang hanay. Pwede na kayong umupo. Ngayon ay magtatawag ako ng inyong mga pangalan para malaman natin kung sino ang lumiban sa klase na ito. Kangkang, Ido, Castillon, Forya, magaling, walang lumiban sa araw na ito. Ngayon ay bago tayo tumako sa ating formal na talakayan, sino sa inyo ang nakaalala kung ano ang ating itinalakay noong nakaraang araw? Kangkang? Mahusay! Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay patungkol sa epiko. Ano nga ba ulit ang epiko? Castillon? Mahusay! Ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Ito ay ang yes. Ngayon ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Ito ay ang maikling kwento. Kangkang, pwede mo bang basahin ang definisyon ng maikling kwento? Mahusay. Ang maikling kwento, ito ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari. Ngayon ay dumako naman tayo sa elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan, tagpuan, at panghay. Tauhan. Pwede mo bang basahin ang definition, Ido? Mahusay. So bago ang lahat, ano nga ba ang maikling kwento? Castillon? Mahusay, nakinig ka talaga sa akin. Ngayon ay pagpapatuloy natin sa tagpuan. Ang tagpuan ay isang elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang pangyayari. Sunod, ang banghay. Matutukoy natin dito ang maayos at malinaw na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Pero bago ang lahat, ano nga ang tatlong elemento ng ito? Ayun, sige ka! Go! Ngayon ay dumako naman tayo sa bahagi ng banghay. Ito ang sunod. Pakibasa sa definisyon ng saglit na kasiyahan. Ido? Magaling. Sunod naman ay ang suliranin at tunggalian. Ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kaniya at mayroon itong iba't ibang uri. Sunod naman ang kasukdulan. Pakibasa, Castillon. Mahusay. Sunod ay ang kakalasan. Magiging kinalalabasan ng isang pangyayari. Sunod ay ang wakas. Dito malalaman kung malungkot o masaya ang nangyari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ito rin ay ang resolusyon ng isang kwento. Bago ang lahat, ano nga ulit ang elemento ng maikling kwento? Una ay ang pangalawa, pangatlo, mahusay. At ano naman ang bahagi ng banghay? Mahusay. Ngayon ay mayroon akong ibibigay sa inyong pamagat ng maikling kwento. Ito ang Reynang Matapat. So dito, ipapangkat ko kayo sa tatlong pangkat. So sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay ang mga hahanap kayo ng mga tauhan sa
kwento na aking ibinigay kanina. Pangalawa ay ang saglit na kasayahan, suliranin at tunggalian ng kwento. At ang pangatlong pangkat ay kasukdulan, kakalasan, at ang wakas ng kwento. So narito ang pamantayan, nilalaman, 10 puntos, presentasyon, 5 puntos, kooperasyon, 5 puntos, at kabuuan ay 20 points. Ngayon ay dumako na tayo sa presentasyon. Unang pangkat, mahusay. Pangalawang pangkat, magaling. At ang panghuling pangkat, mahusay. Palakpakan natin sila. Ngayon ay magtatanong ako, bakit mahalagang pag-aralan ang maikling kwento at ang mga elemento nito? May makasasagot ba? Ido? Mahusay! Ngayon ay kumuha kayo ng sangkapat na papel at ilagay ninyo inyong mga pangalan, section at section at ang bilang hanggang 10 lamang. Okay. Tatapos ng oras, pwede nyo nang ipasa ang inyong mga papel. Ngayon, dumako naman tayo sa ating takdang aralin. Panuto, magsaliksik o humanap sa internet ng mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa isang buong papel. Narito ang pinakauna ay script, aktor, dialogo, director, tema, entablado, at ang panghuli ay yugto. At yun lamang, maraming salamat.